Ito si Carl James Martin, moniker The Wonder Boy. Isa sa pinakamatinding pambatumay ng Pilipinas sa Super Bantamweight Division. Ang division na pinag-aharian ng The Monster ng Japan na si Naoya Inoue. May potensyal ang batang ito mga brad. Sa edad na 25 anyos ay napapanatili nito ang kamanghamanghang kartada nitong 25 wins, 20 all by way of knockouts. Sa oras na mapanood mo ang video ito, si Wonder Boy ay kasalukuyang rank number 2 sa WBO at rank number 7 naman sa IBF o International Boxing Federation. Ang ibig sabihin nito mga brad ay napakalapit na ni Wonder Boy sa katotohanan upang mapalaban sa mga world title fight. Subalit ang malaking tanong ay kung handa na nga ba ang isang Wonder Boy upang sabupain ang hari ng dibisyong ito na si Naoya Inoue? Para magkaroon pa tayo ng mas malawak na ideya, narito at balikan natin ang huling laban ni Wonder Boy kontra sa isa sa pinakadelikadong fighter ng Mexico na si Ruben Tostado Garcia. Isang malaking hamon ito para kay Wonder Boy sapagkat malakas at may katigasan na fighter si Tostado. Dagdag pa rito ay alam naman natin ang kalibre ng mga Mexican fighter pagdating sa pakikipaglaban. Ang laban ay ginanap sa balwati ng kalaban kung saan nakakapagpadagdag pa ito ng kaba at nervyos para kay Wonder Boy. Sa pagpasok ng unang round ay naging maingat si Wonder Boy sa laban na ito. Tila ba kinakalkula at pinag-aaralan pa nito ang galaw ng Meksikanong si Tostado. Roja el joven Martin que entró con un protocolo oriental y que hoy nos está presentando esa vestimenta en color blanco con letras rojas, zapatos blancos y guantes negros, Martin. Y el joven Jamai, vistiendo en short azul, y guantes rojos, son los que están ahí midiéndose en este momento arriba del cuadrilátero. En Navidad en el ring número 3 de Nájera Boxing Promotion, aquí desde el Evolution en Tijuana, Baja California. Saludamos a toda la gente que está conectada en la transmisión. Más de... Subalit sinasamantala naman ni Tostado ang pagkakataong ito at agresibo nitong pinapasok ang mga depensa ni Wonder Boy. Dahil dito ay madalas nitong matamaan at makorner si Wonder Boy. Su combinación. Ahí está Jamai, que va arrinconando y que sigue el combate. Jamai hacia adelante. Tratando de responder bien Martin con esa mano izquierda a la zona del rostro, lo hace en esta noche de caminando hacia adelante. Jamai que va ofensiva, el protagonismo en este primer episodio. Quedan pocos segundos en el reloj. Jamai va hacia adelante, de nueva cuenta la tiene contra las cuerdas, viene con la combinación que casi en los últimos segundos de este primer episodio. Ahí está de nueva cuenta la oportunidad que busca Jamai. Bueno, esto es como baja, perfecto, con la mano izquierda. Se va a terminar el primer. Dahil sa agresibong galawan ng Meksikano ay nagawa nitong makuha ang unang round. Hindi ito maganda para kay Wonder Boy sapagkat nakuha ng Meksikano ang unang momentum ng laban. Sa pagpasok ng round 2, bagamat bumibitaw na din ang mga atake si Wonder Boy, ay nangingibabaw pa rin ang pagiging agresibo ng Meksikano at madalas pa rin na matamaan si Wonder Boy ng mga atake nito. Y que va a buscar o a esperar la respuesta de Martin. Martin con la mano izquierda trabajando bien a Jamai por mantener la distancia otra vez. Ahí está, lo tiene. Martin lo desestabiliza, Jamai que responde perfectamente. Va de nueva cuenta buscando. ¡Ay, bien! La mano izquierda se le encontró cuando iba hacia adelante Jamai lo tiene arrinconado a Martin. Martin sale. Ahí están en el toma y daca, el intercambio de golpes. Trabaja bien la zona blanda Jamai. Martin que viene hacia atrás. Vamos a ver. No logra imponer Martin. Jamai se va en banda, está contra las cuerdas Martin. Despierta a la gente de Evolution. El round número 2 es el que se está llevando a Boxing Promotion. Navidad en el ring. Qué buena mano derecha, no logró impactar el rostro de Jamai. Jamai responde en el terreno corto. Jamai va hacia adelante. Ambos pugilistas tratando
de mantener a la distancia a su oponente e imponer condiciones. Ahí está la combinación de Yamai, lo tiene contra la esquina. Vamos a ver porque este round ha sido más movidito. Combinación de ambos pugilistas. Vamos a ver quién termina de imponer condiciones. Últimos 10 segundos. Ahí está, va hacia adelante, perfecto. Lubhang delikado ito sapagkat muling nakuha ng Meksikano ang pangalawang round. Sa round 3 ay tila ba'y naalatan nating pambato sapagkat madalas itong matamaan ng mga overhead na pinapakawala ng Meksikano. Ahí va hacia adelante. Le cayó sangre a nuestro camarógrafo. Dando al público lo que necesitan, lo que quieren. Ahí está trabajando de nueva cuenta. Vean ustedes. En una perspectiva ofensiva, pero Yamai responde. Yamai sigue buscando este tercer episodio, lo tiene contra las cuerdas, lo trabaja en la zona blanda, en la zona del rostro, va con el volado de derecha, después por pasos laterales. Ahí está Martín trabajando la zona blanda, intenta dar una combinación en la zona del rostro. Yamai va hacia Boxing Promotion. Ahí está trabajando este jovencito Yamai que salió muy propositivo en esta pelea. Martín trabajó bien el segundo episodio y en este lo hemos visto batallar porque Yamai ha identificado el cuadrilátero. Ahí está trabajando. Vean ustedes cómo va hacia adelante con la mano derecha Martín. Yamai responde. Puede ser castigado Yamai, pero no se queda. Ahí está, lo conecta con la mano derecha. Lo arrincona en la esquina roja. Salno. Ahí está, Yamai lo tiene contra las cuerdas, va hacia adelante, extraordinario. Uy, lo tiene ahí justo en primera fila, lo está viendo usted. Mahusay at may galaw, talagang hindi madaling kalaban ng mga Meksikano. At dahil dito, muling nakuha ni Tostado ang round 3. Sa pagpasok ng round 4 ay tinangga ni Wonderboy na makipagsabayan ng kamao sa Meksikano. Subalit, hindi naging magandang ideya ito sapagkat bagamat nagiging masipag si Wonderboy sa pagbato ng mga suntok ay madalas naman itong maiwasan ng Meksikano dahil sa magandang footwork nito. Una pelea que debe de disfrutar con nosotros. At tila ba gustong sabihin ng Meksikano kay Wonderboy na nagkamali ka ng baluarding pinasok, bata. Sa puntong ito ay lubang delikado na ang kalagayan ni Wonderboy. Y a través de 6 Media Sport también. Ahí está trabajando. Que va hacia atrás. Yamai. De nueva cuenta, los pugilistas se encuentran en el centro del cuadrilátero. En una pelea extraordinaria, la que estamos viviendo esta noche aquí. Ahí está el referee, el tercero en el ring. Diciéndole, pues golpéense pues. Ahí está Martín con el volado, con el uppercut que no logra concretar a hacer daño. Ahí está trabajando bien Yamai. Uy, qué buen golpe de Martín, pero no logró. Blanda para desgastar al buen Martín, pero Martín tiene una gran condición física. A pesar de recibir castigo intermitente de Yamai. Yamai va a aguantar ese golpe con la de combate para estos pugilistas. Martín intenta combinaciones con bastante fuerza, pero no logra conectar brazo. Ahí están. Vean ustedes cómo responde Yamai cuando se acerca a Martín. Martín quiere trabajar la combinación, pero Yamai lo mantiene a la distancia. Ahora sí va caminando hacia adelante en los últimos segundos. Va a venir el cierre y la conclusión de esta pelea, Martín. El que viste en color blanco, vivos en rojos y los guantes en color negro. Últimos 10 segundos en el reloj. Ahí está. Martín que va y conecta con el jab. Se mantiene a la distancia. Ahí está. Terminó. Ito ang ikalawang laban ni Wonderboy sa labas ng bansa. Kaya naman, dugo at pawis ang pinungunan nito upang makarabing sa tagpong ito. Sa pagpasok ng round 5 ay sinubukang umpisahan ni Wonderboy ang laban sa pamamagitan ng pagiging agresibo.
Subalit, patuloy lamang na nasasagot ng kalaban ang mga suntok na binabato nito. Ito episodio, señoras y señores. Isang aksidenteng low blow naman ang napakawala ni Wonderboy at tumama ito sa bayag ni Tostado. Subalit hindi ito napansin ng referee. Se voltea, se cae Martin. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, señoras y señores? Jamai como que no quería pelear. Después se quita cuando Martin va hacia adelante. Tremenda imagen la que vi. Hasta el suelo el buen Martin en este quinto episodio. Les habíamos anunciado ya la definición de la pelea, pero alguien dijo no, está muy bueno el combate. Vámonos, un par de episodios más. Ya estamos en el quinto entonces. Ahí está. Vean ustedes. Qué bien la mano izquierda, la combinación extraordinaria de Jamaica, rincona a Martin que castiga, lo abraza Martin, quiere responder. Ahí está. Hanggang maya-maya pa, ay isang left hook ang matagumpay na naipatama ni Wonderboy sa mukha ng Meksikano. Napansin ni Wonderboy na tila ba napuruhan niya ito at nagbago ang galaw ng Meksikano. Dahil dyan, sinamantala na ni Wonderboy ang pagkakataong nito. Pinakawalan nito ang baong arsenal nito. Nagmistulang sniper ito at puro headshot ang naging atake nito. Martin responde, va hacia adelante. Lo saca de balance, responde el buen Martin, va a buscar la definición. Define. Naging mabilis ang mga pangyayari at maya-maya pa ay nagsigawan na ang corner ni Wonderboy. Ito ay nang bumagsak ang Meksikano dahil sa mga headshot na tinanggap nito. Agad naman itong binilangan ng referee. Azotando en la lona. Nagawa pang tumayo ng Meksikano, subalit napansin ng referee na tila ba bugso ng damdamin na lamang ang nagtutulak sa Meksikano upang ituloy ang laban at hindi na kaya ng katawan nito. Dahil dyan, hindi ito pinayagan ng referee at agad na nitong tinigil ang laban. Ya no va a seguir. Ya. Natalo si Wonderboy by a round 5 knockout sa kanyang ikalawang laban sa labas ng Pilipinas. Marahil sa isip ni Wonderboy na hindi ito dumayo sa bansang Mexico upang dumehan lamang ang kartada nito. Maganda naman ang pinakitang laban ng Meksikano. May lakas at bilis ito. At nagawa nitong pahirapan si Wonderboy sa mga unang round. Subalit, hindi ito naging sapat para sa determinasyong manalo ng isang mandirigmang Pilipino. Anong masasabi niyo sa mga galaw ni Wonderboy, mga brad? Handa na kaya ito para sa isang world title? Kaya ba nitong talunin ng The Master ng Japan? O di kaya, subukan mo na nito ang kalibre ni Casimero. Ano sa tingin mo? Pag-usapan natin yan sa comment section. Kung nais mo pang mas makilala si Wonderboy, ay ipagpatuloy mo lamang ang panonood ng video. Sinilang sa munisipalidad ng Ifugao noong May 18, 1999. Sa murang edad, ay kinakitaan gagad ng hilig sa sport ng suntukan ng batang Wonderboy. March 5, 2016, na maganap ang pro debut nito kontra sa kapwa nito Pinoy na si JR Omak, kung saan tinapos nito ang laban sa loob lamang ng round 2. Sa mga sumunod na taon, ay nagtala ito ng magkakasunod na imposibong panalo sa pamamagitan ng knockout. April 28, 2018, nang lumaban ito para sa isang minor title bout ang WBO Oriental Youth Bantamweight title kontra sa tigasin na African fighter na si Hashimu Zuberi na may impresibong record na 14 wins at 2 losses lamang. Bagamat lamang na lamang sa experience ang African fighter, ay tinapos lamang ni Wonderboy ang laban sa loob lamang ng round 2.
4 na buwan naman lumipas, ay dinipensahan naman ni Wonderboy ang kanyang titulo. Ito ay kontra sa isang bigating Chinese fighter na si Werban Kitehe. Subalit katulad lamang ng mga naging laban ni Wonderboy, ay hindi umubrang Chinese fighter sa ating pambato. Nang pabagsakin nito ni Wonderboy sa round 1 pa lamang, 2 beses sa round 2 at tuluyan tapusin ang laban sa round 6. Matapos ang mga sumunod na impresibo knockout victory ni Wonderboy, ay dahan-dahan na ito nakikilala sa sports ng suntukan. December 12, 2017, nang may tapat ito sa former world champion ng Thailand na si Komgrishnantapech para sa titulong IBF Pan-Pacific Champion. Sa laban na ito, ay dihado si Wonderboy sapagkat ang Thai fighter na si Nantapech ay mayroong mataas na kartada na 31 wins at 5 losses lamang. At 4 na taon na din itong undefeated mula 2018 at lahat ng tinalo nito sa panahong ngayon ay puro knockout ang sinapit. Kaya naman, sa laban na ito ay heavy underdog si Wonderboy. Subalit sa pagsapit ang mismong laban, ay tila ba nagmistulang amateurista ang dating world champion na si Nantapech. Nang ito ay brutal na tapusin ni Wonderboy sa loob lamang ng round 2. Dahil sa magandang laban na pinapamalas ni Wonderboy, ay muli itong nabigyan ng isang title fight. At ito ay kontra sa pinakamatigas na pambato ng Thailand na si Chaiwat Brokkatuk. December 18, 2023, sa laban na ito ay dihado si Wonderboy sapagkat di hamak na mas malawak ang experience ng Thai fighter na ito kung ikukumpara sa kanya. Sa pag-umpisa ng laban ay nagsusukatan pa lamang ng lakas ng dalawang manlalaro at maingat na naghihintay ng magandang pagkakataon kung kailan makapagbibigay ng magandang tira ang bawat isa. Sa mga early rounds, ay ninais ng Thai fighter na lumamang sa bakbakan sapagkat hindi ito dumayo sa lugar ng kalaban upang maging pataba lamang sa kartada ng Pinoy. Nakipagsabayan ito at madalas ring makapagpatama ng ilang mga magagandang puntos. James Martin could beat you in 2 ways sa championship. So, tatlong malalaking haligi. Uses timing. Natin. James Martin. Hindi ko meeting he has makuha ang world title of him right now. Heating up Martin with definitely what Kratok barely Inesco real fight P8. Ano ni Gotatok, hindi natin alam kung sa round number na to. Kasi yung mga hindi talaga nanonood ng boxing, hindi nag-advance sa boxing. Yan, di ka lang ka-try on what Kratok. I mean, yung mga ranking na yan may deceive you. It's really something he can really slug it out. I mean, you have to fight this. You have to watch him fight against Milan Milenko. Nice defense by Chaiwat Gotatok. Isang malaking hamon ito para sa Wonderboy sapagkat kilala si Buat Kratok bilang isang matigas na boksidor. Sa pagsapit ng round 5,
ay nasukat na at naaral na ng husto ng Pinoy ang galawan ng TIE Fighter at tila ba nakakita ito ng magandang pagkakataon upang tapusin na ang sagupaan. Pinapain ni Wonderboy ng kaliwat ka ng uppercut at ilang mga malilinis na body shot si Buat Kratok. Subalit napakatigas pala ng TIE Fighter na ito at sinasalo lang nito ang mga kamao na binibitawan ng Wonderboy. As long as it lands. Yes, It has to land, ano. If it touches the arms or the gloves, although it doesn't land, it has the ability to weaken you. Nakakapagod yun, partner. Kaya nung matamaan ka sa braso, kahit pag ka-protect ka, pag natatamaan ka pa ulit-ulit, it can take a toll on you. Now Carl James Martin is testing the body of Buta. Yes, an uppercut to the body. Yung activity ng Carl James Martin, no, yung dami ng bato na napapansin mo. So, medyo marami siya bumato ngayon. Now, Buat Kratok using that forward pressure and using his legs to just corner Martin, but Carl answers with a combination, was it right there as he was getting out. Oh, that body really hurts Butatok. Buat Kratok answers with consecutive right hooks, both to the head and the body. Oh, that left upper. Wow! Oh, wow, Martin with that uppercut certainly hurt Buat Kratok, and he sends us blood in the water, partner. Oh, wow. I think Martin is smelling blood right now. Yes, smelling that blood, that uppercut that got through the guard. Wow! Oh, wow. Martin staying composed. Oh, wow. Just, I think, what Kratok, Medyo sa katawan talaga. Oh. Ininda talaga ni Butatok yung mga body combination ni Carl James Martin. and of Oh, nice left by Martin. Oh! Martin was able to. Oh, another hook after hook by Martin. Very resistant ni Butatok, partner. Of course. Tinamaan na naman siya ng Oh! Wow, he was able to recover from that. He was stunned by those punches. He is still standing. Under. Oh, little rubbery legs for Butatok right now. Sa pagtatapos ng round 5, ay tila ba nawala ng malay tao habang nakatayo si Buat Kratok. Kaya naman, nilapitan kada dito ng kanyang trainer at sinuri ang mata nito kung ito ba ay nasa katinuan pa. Dahil si Wonderboy ay hawak na ngayon ng Emperor Promotion, ay kailangan nitong pag-usayan pa ang laban upang magkaroon nito ng tsansa na sumunod sa yapak ng pambansang kamao Manny Pacquiao. Sa pagpasok ng round 6, ay hindi na nagsayang ng segundo ang Wonderboy para itong Leon na gustong-gusto ng katayin ang biktima nito. Isang right uppercut ang sumapol sa bodega ng TIE Fighter. Pagsak ito. Binilaman ng referee. Dahil sa tigas ng katawan nito, nagawa pa nitong tumayo. Subalit nagdesisyon na ang referee na itigil ng laban. Sapagkat tila ba, wala na sa ulirat ang TIE Fighter. Nakuha ni Wonderboy ang tabumpay muli sa pamamagitan ng knockout. September 7, 2024, nang maganap naman ang unang laban ni Wonderboy sa labas ng Pilipinas. Ito ay kontra sa pambato ng Mexico na si Salas. Sa laban na ito ay hindi dapat maging kampante si Wonderboy sapagkat kilala naman natin ang kalidad ng mga Mexican fighter pagdating sa pagkikipaglaban. At katulad din ni Wonderboy ay hanga din ng Meksikano na may win tagumpay. Subalit gayon pa man ay hindi nito nalampasan ang husay ni Wonderboy sa pakikipaglaban nang nito ay tapusin ni Wonderboy sa loob lamang ng round 2 sa pamamagitan ng knockout.
Kapitan mo na! Sige, kapitan mo na! Kaya na, nasaktan na! Yes! ¡Vámonos, Anthony, las dos! ¡Vete a las dos, Anthony! ¡Eso! ¡Vamos la otra también! ¡Vente la otra también! ¡Véntela! ¡Véntela! Anong masasabi nyo sa dalawa ni Wonderboy, mga brad? Handa na kaya ito para sa The Monster ng Japan? Kung ilaban kaya muna kay Casimero, sino sa palagay mo ang mananalo? Pag-usapan natin yan sa comment section. Kung nabitin ka naman sa ating video, ay inaanyayaan kitang mag-subscribe at pindutin ang bell button para updated ka sa mga kalidad na boxing topic. Maraming salamat po.